Nagmahal ako ng lalaking mapapangasawa ng ate ko. Hindi ko kailanman pinangarap na masangkot sa isang kwento na alam kong wala namang tamang wakas. Lumaki akong naniniwalang ang pamilya ang pinakamalagang bagay na dapat ingatan. Kaya nung dumating ang araw na napansin kong may kakaiba akong nararamdaman para sa lalaking pakakasalan ng sarili kong ate. Ang una kong ginawa ay hindi ang sundin ng puso ko, kundi ang labanan nito. Hi, ako si Lara Villanueva, 25 taong gulang at isang interior designer. Ang ate kong si Bianca, ang taong halos tumayong pangalawang magulang ko. Siya ang laging sumusuporta sa akin sa bawat pangarap at handang magsakripisyo para lang mapabuti ang buhay naming magkakapatid. Kaya nang pinakilala niya sa amin ang nobyong niyang si Adrian Salcedo, wala akong ibang hiniling kundi ang maging masaya silang dalawa. Si Adrian ay magalang, responsable at magaan ang pakikitungo sa lahat. Hindi siya yung tipong mahilig magpasikat. Sa bawat pagkakataong nakita ko kung paano niya tratawin ang ate ko na may respeto at pagmamahal, lalo kong nauunawaan kung bakit siya ang pinili nitong makasama habang buhay. Sa una, simpleng paghanga lamang ang nararamdaman ko. Ngunit habang mas madalas kaming nagkikita sa mga pagtitipon ng pamilya, napansin kong inaabangan ko ang bawat pagbisita nila sa bahay. Hindi ko gusto ang nararamdaman kong iyon. Sa bawat gabing mag-isa ako sa aking silid, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na mali ang direksyong tinatahak ng puso ko. Hindi ko kailamang sinubukang ipakita ang damdaming iyon. Hindi rin ako gumagawa ng anumang maaaring magbigay ng maling kahulugan sa aming damdamin. Sa halip, mas pinili kong dumistansya sa tuwing may pagkakataong mapag-isa kami. Isang araw, inimbitahan ako ni Ate Bianca na samahan silang mamili ng mga gamit para sa kanilang magiging bahay. Habang abala siya sa pagpili ng mga kortina, naiwan kaming dalawa ni Adrian sa isang sulok ng tindahan. Napansin niyang tahimik ako. Mukhang marami kang iniisip. Sabi niya. Ngumiti lang ako. Pakod lang siguro sa trabaho. Tumango siya at sinabing, Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Mahalaga rin ang magpahinga. Isang simpleng paalala lamang iyon, ngunit mas lalo kong nararamdaman ang kabutihan ng kanyang pagkatao. Doon ko lang maunawaan na hindi siya ang problema. Ang damdaming pilit kong itinatago ang kailangan kong harapin. Pag-uwi ko ng araw na iyon, matagal ako nakaupo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang tahimik na kalangitan. Doon ko inamin sa sarili ang katotohanan. Oo, may paghanga akong nabubuo para kay Adrian. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay may karapatan akong sirain ang kaligayahan ng ate ko. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangan ipaglaban. May mga pagkakataong mas tamang pagmamahal ay ang marunong umatras bago pa masaktan. Mula noon, mas ibinuhos ko ang oras ko sa trabaho. Tinanggap ko ang alok ng kumpanya na pangunahan ng isang malaking proyekto sa Cebu sa loob ng ilang buwan. Hindi yun ang pagtakas. Alam kong kailangan ko lamang bigyan ng pagkakataon ang sarili kong makapagpahinga at makabalik sa tamang landas. Habang abala ako sa bagong proyekto, unti-unti ring gumagana ang pakiramdam ko. Natutunan kong hindi pala kailangan ikahiya ang damdaming hindi mo naman pinili. Ang mahalaga ay kung paano mo ito pinangangasiwaan. Habang nasa Cebu ako, nakilala ko si Nicolas Arceo, isang project engineer na palaging positibo ang pananaw sa buhay. Hindi siya agad nanligaw o nagpumilit sa mapalapit sa akin. Mas pinili niyang maging kaibigan muna. Kapag may problema ako sa proyekto, lagi siyang handang tumulong. Kapag pagod ang buong team, siya ang unang nagdadala ng pagkain para sa lahat. Hindi niya alam ang pinagdadaanan ko. Ngunit sa simpleng kabutihan niya, ay unti-unti kong nararamdaman, kaya pa palang magbukas muli ng puso ko. Lumipas ang halos 1 taon at dumating ang araw ng kasal nila Ate Bianca at Adrian. Bilang maid of honor, ako yung unang sumalubong sa ate ko bago siya maglakad papunta sa altar.
Mahibig niya ako niyakap at bumulong. Salamat sa lagi mong pagiging sandalan ko. Napangiti ako habang pinipigilan ang pagluha. Hindi dahil nasasaktan pa rin ako, kundi dahil masaya akong makita siyang natagpo ng taong tunay na magmamahal sa kanya sa habang buhay. Habang pinagmamasdan ko silang nagpapalitan ng pangako sa harap ng altar, napagtangtong kong tuluyan ng nanghilom ang puso ko. Ang damdaming minsan kinakatakutan kung baka sumira sa aming pamilya ay naging aral sa akin kung gaano kahalaga ang pagpili ng tama kaysa sa pagpili ng gusto. Hindi ko kailanman sinabi kay Adrian ang naging paghanga ko sa kanya at hindi na rin yun kailanman kailangan pang malaman. May mga lihim na mas mabuting manatiling alaala kaysa maging dahilan ng pagsisisi. Makalipas ng ilang buwan, bumalik ako sa Maynila at mas naging malapit kay Nicholas. Hindi niya minamadali ang lahat. Hinayaan niyang mabuo ang tiwala at pagkakaibigan namin. Hanggang sa isang araw ay marahan niyang sinabi, "Kung handa ka na, gusto kong maging bahagi ng mga susunod mong pangarap." Napangiti ako. Sa pagkakataong iyon, wala nang alinlangan sa puso ko. Ang pagmamahal ng unti-unting nabubuo sa pagitan namin ay payapa, magaan at walang kailangan itago. Noon ko lubos na naunawaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa pagsunod sa nararamdaman. Ito rin ay tungkol sa paggalang sa mga taong mahalaga sa buhay mo at sa pagpiling gawin ng tama kahit mahirap. Kuminsan, ang taong itinadhana para sa atin ang nagtuturo kung paano ihanda ang puso para sa taong tunay na nakalaan sa atin. At habang pinagmamasdan ko ang ate kong masayang bumubuo ng sarili niyang pamilya at ang sarili kong unti-unti ring nagsisimula ng panibagong kabanata, napangiti ako. May mga pag-ibig na hindi naging atin, ngunit dahil pinili nating bitawan ang mga ito sa tamang paraan, binigyan tayo ng buhay na mas payapa at mas tamang pagmamahal. Lumipas ang halos 2 taon at tuluyan nang nagbago ang takbo ng aming buhay. Masaya nang namumuhay sina Ate Bianca at Adrian sa sarili nilang tahanan. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin sila sa bahay ni Mama. At sa bawat pagkakataon nagkakasama kaming pamilya, napapansin kong wala na ang bigat na minsang dala ko sa aking dibdib. Nakikita ko ang ate kong masaya, nakangiti, habang nagkakahawak sila ni Adrian. At sa halip na masaktan, taos puso ko nagpapasalamat na hindi ko hinayaang manaig ang isang damdaming maaring sumira sa lahat ng pinaghahawakan namin magkapamilya. Isang hapon, habang tumutulong akong maganda ng pagkain para sa karawan ni Mama, lumapit sa akin si Adrian. Inambot ang isang tray at ng mga plato at ngumiti. "Salamat," sabi niya. "Lagi kang nandyan para sa ate mo." Napangiti rin ako. Siya yung unang taong naniwala sa akin. Maliit lang itong imababalik ko. Tumango siya. Maswerte ako sa kanya. Sa simpleng pangungusap na yon, lalo kong napatunayan na tama ang naging desisyon kong piliin ang kapayapaan kaysa pansariling damdamin. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pananahimik ko dahil nakita ko ang taong minsang hinahangaan ko ay tunay na nagpapasaya sa kapatid kong pinakamamahal. Samantalang unti-unti namin naging mahalagang bahagi ng buhay ko si Nicholas. Hindi niya kailanman tinanong kung bakit naging mailap ako nung una. Hinayaan niya akong manghilom sa sarili kong oras. Kapag may problema ako sa trabaho, tahimik lang siya nakikinig. Kapag may magandang balita naman, siya yung unang bumabati at tunay na natutuwa para sa akin. Sa piling niya, wala akong kailangan itago o ikatakot. Hindi ako natatakot na baka may masaktan dahil ang relasyon naming dalawa ay nagsisimula sa tamang panahon at may malinis na konsensya. Isang gabi, niyaya akong maglakad sa tabing dagat habang nasa isang proyekto kami sa Palawan. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng mga alon ang aming naririnig. Huminto siya at marahang hinawakan ang aking kamay. "Lara,
Sabi niya. Hindi ko alam ang lahat ng pinagdadaanan mo noon. Pero nagpapasalamat akong hindi mo isinara ang puso mo. Kung hindi mong piniling bumangon, baka hindi na tayo nagkakilala. Napangiti ako habang pinipigilan ang pagluha. Marami ako natutunan. Sagot ko. At isa sa pinamahalaga ay ang pag-unawa na hindi lahat ng minamahal natin ay para sa atin. Lumipas pa ang ilang buwan at inimbitahan ako ni Ate Bianca sa kanilang bahay. Pagdating ko roon, masayang sinalubong ako ng ate ko. May sorpresa kami sa'yo. Sabi niya habang hindi maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya ay binalita niya magkakaroon na sila ng anak. Hindi ko napigilang maiyak sa sobrang saya. Mahigpit ko siyang niyakap at habang paulit-ulit ko siyang binabate. Paglingon ko kay Adrian, nakangiti rin siya sa amin habang nakatingin sa amin. Sa sandaling iyon, napagtanto kong wala nang anumang bakas ng dati kong lihim na paghahanga. Ang natitira na lamang ay pagmamalaki sa pamilyang patuloy naming binubuo. Ilang buwan matapos iyon, niyaya ko ni Nicolas sa isang lugar na madalas naming puntahan kapag gusto namin magpahinga mula sa trabaho. Habang papalubog ang araw, inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Lara, mahina niyang sabi, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan mo. Pero gusto kong makasama ka sa lahat ng darating na bukas. Papayag ka bang maging asawa ko? Hindi ko napigilang tumulong ang aking luha. Sa pagkakataong iyon, wala nang alinlangan ng puso ko. Buo na ako handang magmahal muli. Nakangiti akong tumango at sinabing, Oo, Nicolas. Simple ngunit puno na pagmamahalan ang naging kasal namin. Dumalo sina Ate Bianca at Adrian bilang ilan sa mga unang bumati sa amin. Habang nakitingin ako kina ate na nakatingin mula sa unang hanay ng mga bisita, naalala ko ang lahat ng gabing ng pag-aalinlangan, pagluha at pananahimik na pinagdadaanan ko. Kung naging makasarili ako noon, marahil ay matagal nang nagkawatak-watak ang pamilya. Ngunit dahil pinili kong gawin ang tama, natanggap ko rin ang kaligayahan tunay na nakalaan para sa akin. Habang magkahawak kamay kami naglalakad ni Nicolas matapos ang seremonya, napatingala ako sa langit at napangiti. Noon ko lubos na nauunawaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa pag-angkin. Ito ay tungkol sa paggalang, katapatan at pagpiling protektahan ng mga taong pinakamahalaga sa iyong buhay. May mga pag-ibig na dumaraan lamang upang turuan tayong maging mas matatag, mas maunawain at mas mapagkumbaba. At kapag natutunan natin ang mga aral na iyon, kusang dumarating ang mga taong hindi na kailangan ipaglaban sa konsensya. Sa huli, ang lalaking minsang inakala kong siya ang nakalaan para sa akin ay naging paalala lamang na hindi lahat ng hinahangaan ay dapat angkinin. Ang taong tunay na itinadhana ay darating sa tamang panahon, sa tamang paraan, at walang kailangan masaktan upang mabuo ang isang masayang kinabukasan. At iyon ang pinakamagandang wakas na maaari kong hiningin. Isang pusong natutong magparaya, isang pamilyang nananatiling buo, at isang pag-ibig na dumadating ng may kapayapaan.